Patuloy ang pagbabahagi ng tulong sa mga taga-Western Visayas na naapektuhan ng Bagyong Tino. Sa Santa Barbara sa Iloilo, problemado ang mga residente dahil sa lumalaking butas malapit sa kanilang mga bahay. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John? Susan, unti-unti nang bumabangon ngayon ang mga naapektuhan ng pinsala ng Bagyong Tino dito sa Western Visayas. Sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, 233,694 na pamilya o mahigit 760,000 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino sa Western Visayas. Karamihan sa mga apektado, nasiraan ng bahay matapos liparin ng hangin ng mga bubong at nadaganan ito ng puno. Hangin gid, mabaskog ang hangin. In fact, kadamog kita sang mga kala-uprooted na mga kahoy, yung iba mga century-old trees pa because kabaskogon sang hangin. Nitong November 5, nagsagawa ng aerial assessment ng RDR-RMC6 sa mga probinsya sa rehiyon. Ito'y upang makita ang lawak ng pinsanang iniwan ng bagyo. Unang ininspeksyon ng Guimaras kung saan nakita ang mga debris na inanod sa coastal areas. Sa Suklaran Wharf sa San Lorenzo, may nakitang maliit na pinsala ngunit nananatili itong operational. Inikot din ang Iloilo City, lalo na ang mga barangay sa city proper patungo sa Arevalo. Minimal din ang naitalang pinsala sa coastal barangays. Sa Miag-Aw at Gimbal, Iloilo, may nakitang sira sa seawall. May mga bahay ring nasira ang bubong. Sa mga kabundukan naman ng mga bayan ng Alimudjan, Leon at Tubungan, walang pagguho ng lupa na nakita. Samantalang ilang bayan sa Capiz, lubog pa rin sa baha at apektado ang agrikultura. Area sang Sigma, Tumambusaw, and Dao, flooded sa gihapon some parts of the highway. Kag makita man sa footage ang aton inspection nga daw dagat ang aton nga mga kahumayan, ang farmlands naton dito nga area. Mahigit 33 milyon peso sa kabuang halaga ng assistance na ipinamahagi ng DSWD-6 sa mga apektadong pamilya. Nagpapatuloy rin ang response operation sa Capiz. Sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo, hindi na pumapasok sa isang silid sa kanilang bahay ang pamilya ni Aling Roslyn mula noong November 5. Dahil yan sa pangambang dulot ng gumuhong bahagi ng lupa sa labas ng kanilang bahay malapit sa silid. Nakalbaan mga sir kay dire kay magaturog. Pay subong sa sala na kami subong katurog. Kay nadlok na basi magdalo mga buho. Mula pa raw noong nakaraang taon nang may marinig silang tunog o ingay sa ilalim ng lupa. Maaring yun daw ang simula ng pagguho ng lupa na nasa likuran lang ng flood control structure na itinayo noong 2018. Itong dagauran, bala dumi nagabatsyagan kami magturog, dumi nagalagabong sa silod. Why man naman expect kung ano ra bala nga dumi nagahulog. May habang nasa 14 na metro, lawak na nasa 2 hanggang 3 metro at lalim na tinatayang mahigit 20 metro ang guho. Nai-report na raw ito ng barangay official sa LGU. Na-report naman namon sa may Banwa, tapos ang concern lang namon di sa may kwan na tani, aksyonan nila tani baladayon. Sa inisyal na investigasyon ng MDRRMO ng Santa Barbara, lumalabas na soil erosion ang maaring dahilan ng pagguho. Isa sa mga tinitingnang solusyon ng LGU ay ang pag-evacuate muna sa mga residente. Base may nag-cause nga nag-leak ang lupa sa likod kang slow protection. So ang leak nga to, kung may buho to sa dalom, amo to nag-cause nga nagsigi-sigi nga nag-erode ang lupa sa likod kang slow protection. We already instructed them to move to a safer place sa house nanda. Nilagyan na ng bakod ang gubuhong bahagi ng lupa upang maiwasang mahulog dito ang mga residente. Nakatakda ring magpulong ang LGU at ang DPWH Iloilo 4th District Engineering Office para sa pansamantalang solusyon sa sitwasyon. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa news team ang mga taga 4th DEO. Ang mga residente hindi na raw makapaghintay sa pulong ng dalawang panig at nananawagan sa mabilisang solusyon. Delikado gid so tani masolusyonan blasang banwa or sang para nga makayad para nga hindi man kita kulbaan. Susan, ayon naman sa mga barangay officials, habang hindi pa natatakpan ang malaking butas, nagtalaga na sila ng mga barangay tanod na magbabantay sa lugar upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Susan? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita?
Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.